Video. Ngayon naman ay mag-i-impake tayo ng box. So una, bibilangin natin muna ang mga sabon. Una, bibilangin na lang muna natin kung ilang sabon nga ba yung pinagbibili natin. Kasi minsan, hindi na tayo nagbibilang eh. So ayan, bilang-bilang ng konti. Pero sa susunod, makakalimutan din naman. At ililipat nga natin itong camera para makita kung gaano kakalat kami mag-impake. Diba? Kitang-kita naman. At ito na nga, medyo ino-open na namin ang box. Medyo nililinis na rin namin yung pagpupwestuhan kung saan namin ilalagay. Para mas malawak at maluwag ang gagalawan namin mamaya. Tinetesting nga rin namin itong piano kung gumagana nga ba o hindi. Medyo nangamoy siya nung tinesting namin kaya baka itapon na lang namin. Tapos ito na nga, inopen na namin itong box. At sinusigurado namin na matibay yung pagkakatape namin. Medyo umubos din naman kami ng maraming kwento dito. At kung ano-ano, siguro kung hindi ito naka-speed, baka ang dami nyo nang narinig at nalaman sa buhay namin. Pero syempre, as an OFW, hindi kami magpapakita na kami ang mahihina. Kailangan lang malakas, katulad ng paglalagay namin ng tape dito, kailangan matibay. Ganoon naman sa pag-abroad, diba? Kailangan matibay ang loob. Hindi pwede iyak-iyak dito. Puro, may time na iiyak ka, pero mas mabuti na lang siguro kung itatawa. At syempre, bulsa na lang siguro yung mga problema. Kasi kapag ka nagkakaroon ka ng problema, minsan, naapektuhan na rin yung trabaho. Which is, hindi naman maganda. Pero actually, ang pinag-usapan namin dito, hindi naman talaga chismis eh. Ang pinag-uusapan namin dito is kung paano namin mapupuno itong box, which is puro basura na nga lang. Kung ano-ano na nga lang yung pinaglalagay namin dyan, ilagyan na nga din namin ng tela sa ilalim para kapag hihilain namin at may kukuha ng pipick up, mas madali na lang sanang hilain. Bago nga namin lamanan yung box, sinulat muna namin kung ganinong namin ipapadala itong basura na iniipon namin. At ang maswerte namin padadalahan na kung saan magre-receive ng box na ito ay ang aming tanging ina. Ang aming tanging ina na sanay na makatanggap ng basura. Pero kahit ganun pa man, na-appreciate niya naman kung ano yung mga nilalaman ng box. Kahit minsan talagang basura na nga lang. Pero yun na, kahit basura man sa inyong paningin, napapakinabangan pa rin naman namin. At tuloy-tuloy nga kami sa pagsusulat ng address. Medyo matipis kasi yung pencil pen na gamit namin, kaya medyo dinodoble-doble namin para mas makapal yung pagkakasulat kung saan naka-address yung aming box. Pero ito nga, kahit tuloy-tuloy ang aming pagsusulat, kitang-kita mo naman sa bunganga ko, nasalita rin ako ng salita. Kasi nga, nagchichismisan kami. So ganun talaga, parte na ng pagbabox, ang pagchichismis. Dahil natapos ko na at siya hindi pa, nag-drawing na lang din ako ng butterfly, snowy, kung anik-anik na lang. Patay oras ba? Ganun, o diba? So ayan na nga, inbaligtad na namin yung box. At ayan, medyo sinisipat-sipat ko na nga kung kasya ba ako or kasya ba yung ilalaman namin sa loob ng box na yan. So una pa lang, kitang-kita na kaagad na pinagdumaan kaagad ng alaga kung ano ipapasok dun. Pinipili namin kung ano yung ipapailalim namin. Kasi ang plano namin, ipapailalim namin is yung mga malalambot para hindi agad mawasak sa may bandang ilalim. So ayan, pinag-uusapan nga namin kung ano ba talaga ang ilalagay namin. Hindi pa namin mawari, pero nagchichismisan pa rin nga kami dyan. Hindi pa kami makapag-desisyon kung ano talagang uunahin namin. Kung damit nga ba, or foam, or unan, eme-eme, mga ilalagay namin dyan. Hay, minsan, mahirap din naman mag-impake. Akala nyo, madali lang mag-impake. Mahirap din kaya, kasi iniisip namin kung anong basura ilalagay namin. So, dahil hindi kami makapag-desisyon kung ano muna unahin namin, syempre, inuna muna namin lamanan yung tiyan namin. Hirap naman yung laman kami ng laman sa box. Tapos yung tiyan namin, empty, diba? Kaya mas mabuting unahin namin lamanan yung tiyan namin. Syempre, pag nalamanan yung tiyan namin, magkakaroon ng laman yung utak namin. So, nagkanya-kanyang baon kami dyan. Yung si Diche nagluto ng adobong manok. Pinaghalo niya yung adobong manok at saka karne. So ako naman, nagluto rin ako ng tortang talong. Sa isang taon, minsan lang ako magluto, which is ngayon nga yan, pag nag-iimpake lang kami ng box. So yan, habang kumakain kami dyan, nagkukwentuhan pa rin kami dyan. Hindi na nga namin alam, hindi na kami maubos-ubusan ng kwentuhan. Sa pagkakaalam naman namin, simula nung pinanganak kami, magkasama na kami. Nag-abroad kami, magkasama pa rin kami. Yung parang, magkaaway naman kami dati yan, pero kapag chismis nagkakasunod at tingnan, talaga naman, masarap talaga kumain kapag tortang talong. Tsaka yung tortang talong na yan, hindi palaging inuulam. Kaya mas na-appreciate mo kapag bihira mo na lang ulamin. Sa kapwa OFW naman namin, siguro maiintindihan naman ninyo na hindi all the time is nakakain natin yung Filipino food. May iba sa atin na halos araw-araw Filipino food ang inuulam. Pero syempre, hindi karamihan nakakakain ng Filipino food, diba? So anyway, ano pa man yan, kahit ano yung pagkain mo, at least meron kang nakakain at pantawid ng gutom araw-araw. Yun naman yung importante. Tapos na kami kumain, ngayon, babalik na ulit kami sa pag-iimpake. So dito naman, binabalot na namin at nilalagyan namin ng pangalan yung mailalagay sa box. Ay, hindi din pala. Kasi sinusukat-sukat ko pa pala yung mga sapatos. Kasi ang cute. Tinan mo, bata yung may-ari niyan pero kasyang-kasya sa paa ko. Ito nga, binubukod-bukod na namin yung mga sabon. Hindi naman karamihan, pang stock lang. Ino-open din namin yung mga damit. Tinitingnan namin kung may kasya sa amin or kasya ba naman sa akin. Ganun lang. Kasi kapag may nagustuhan ako, akin na lang. Hindi din naman maiiwasan na may magugustuhan ka talaga sa mga makakalkal mo. At nakikita nga dyan na mukhang iba na nga suot ko. Parang naka-short na nga ako. Tsaka nakabulaklakin ng polo. Inubad ko din naman kaagad. Pero yun nga, naka-safety na siya para sa akin. Yung mga gamit ko, nilalagyan ko na nga rin ng pangalan. Kasi nga, iisang box lang yung ginamit namin. Pero, dalawa na kami naglalaman. Para nga mas makatipid ako. Kaya ako sinabi para makatipid ako, hindi ko na kailangan bumili ng box. Makikilagay na lang ako sa box niya. Kasi si Diche, ang bumibili ng box niya is yung boss niya. Which is, ako din naman dati, yung boss ko ang bumibili. Pero syempre, masyado akong mahihain. Hindi na ako nagpabili ng box ngayong taon. Kaya, mas malaki yung box niya. Doon na lang ako nakikilagay. Ayaw kasi masyadong i-take advantage yung kabaitan ng boss ko. Kaya hindi na rin ako kumuha ng box. Tsaka hindi ko rin kayang punuin kung ako lang mag-isa. Ang hirap punuin ng box kung wala ka naman talagang budget na pambili na ilalaman mo doon. So ayan na nga, dahil busog na kami, inumpisa na rin namin lamanan kung ano yung ilalagay namin sa loob ng box. Una talaga namin nilalagay sa may bandang ilalim is yung malambot. Kasi para pag binuhat at accidentally, naibagsak nila, at least yung nasa ilalim niya is soft. So ganyan talaga kami mag-impake. Ako yung laging pumapasok sa loob.
At siya naman yung nagpapasa. Ako yung nag-aayos dun sa loob kung alin ang mga isisiksik namin sa mga gilid-gilid niya. Sa una, okay pa naman siya. Medyo malinis-linis pa. Ayan, medyo umaangat-angat na nga ako. Ibig sabihin, parang nakakalahati na namin yung box. Nakakalahati na namin yung box ng puro basura. Pero ganun pa man, sabi ko nga, may kalalagyan yan sa Pilipinas. Hanggat kaya mong i-appreciate kung ano yung mga nailalaman dyan, importante kung anong mga laman yan. Be thankful kung ano man yung nailalagay namin dyan at kung ano yung matatanggap. Kasi kung alam mong mag-appreciate, mas suswertihin ka sa buhay. Yun ganun dapat. Dapat appreciate kung anong meron ka para tuloy-tuloy ang biyaya. So ayun nga, tuloy-tuloy na kami ng pagkakarga at parang nakikita na nga na medyo mamuno-muno na yung box kung anong mga pinagdalalaman namin. Ganun pa man, nakakatuwa na may nailalagay kami, o diba? So ayun nga, painom-inom na lang ako ng tubig kasi malapit na namin mapuno. Kasi halos araw-araw talaga ang ginawa ng Diyos. Napakainit sa bansang ito. Pero meron naman yung tag-ulan siya, pero halos karamihan talaga sa araw-araw. Mainit talaga ang sikat ng araw dito. So yan na nga, makikita na struggling na kami konti sa paglalagay ng laman nitong box. So ayan nga, sa ibabaw niya, nilagyan nga namin siya ng mga malalambot or mga bags para soft pa rin yung ibabaw niya, diba? At ito nga, inuumpisa na namin itip yung ibabaw niya para naman mas safe. So ayan, medyo kunting busog lang siya sa may bandang taas. Kasi hirap din kaming i-close. Yung iba kasi na naghahakot ng box, medyo stricto. Tinatanong nila kung bakit sobrang hindi maisara yung box. Pero karamihan naman sa kanila mababait. Hinahayaan na lang kami. Siguro hindi na naman kami yung nagsisend ng box na may open sa taas. May baka mas malala pa dyan yung buntis na ika nila. Kaya siguro sanay na din sila na nakaka-receive ng mga buntis. Pero mababait naman sila. Ayan yung box. Pangalan ng box namin. Mababait sila dyan. Palagi yan yung ginagamit namin box. Kasi safe siya. So tiwala na rin kami talaga na dyan na dyan kami lagi nagsisend. So ayan, finally, natapos na rin namin ang pag-i-impake. Sinusulat na lang namin kung ano yung mga nailaman namin sa box. So nagre-rest na lang kami dyan. Mukhang madali lang siyang gawin, pero nakakapagod din talaga. Kasi kailangan mo ng technique kung paano mo pagkakasyahin ang ilalaman doon. So dyan na nga natatapos ang aming video. Thank you for watching. At sana huwag kakalimutan mag-like, subscribe. At para updated ka sa mga susunod na video namin. Thank you, thank you!